So ito mga kamaskara, oh, malapit na yung pansit natin. Yan o. Iyon o. Pag na-absorb na yung sabaw na yan, okay na yan. May sabaw-sabaw pa eh. Nama yung bihon, karami. Kaya dadalawa lang tayo. Ha? Ano yan, nagbusin. Empacho yata tayo nito, no? Dapat pumunta si Milo para may rescue. Trabaho pa yata si Manoy. Yan mga kamaskara. Hindi mo na baliktarin ng maigi? Ano ka pa naman todo? Baliktarin mo. Para... Iyon o. Yan, ganyan. Yun. Kita mo, nandun yung toyo. Iyon o. Masarap niyan mga kamaskara. Ay, pwede ang nagano niyan. Luto. Bola ka pa. Empacho yata kami nitong dalawa, no? So yun mga kamaskara, yung beef stick na nagkasalang natin, no? Bali, lulutuin lang natin to ng alalay sa apoy hanggang sa matuyo-tuyo yung sabaw na yan. Yan ang pinaka-sabaw niya hanggang sa maluto siya. So yan, no? Kasi luto na yung ano natin. Ito ho, yung pansit natin, oh. Ayan yung mga sahog, mga kamaskara, oh. Bakang sahog niyan, yung pansit natin. Ayan, wala lang gulay eh, hindi naman mga artista ang kakain ito. Simpleng pansit bihon lang mga kamaskara. Yun, kulong-kulo na guys yung ano mga kamaskara, yung beef stick natin. Bali, haluin lang natin, no, para maging pantay yung ano niya, pagkaluto niya. Yan, baliktarin natin. So ayan, no, tingnan nyo, dumami lalo yung sabaw. So yan ang magpapalambot sa kanya, yung sarili niyang sabaw din. Yan, hintayin lang natin to na matuyo-tuyo yung sabaw niya. Tapos pag sa tingin natin panama na, okay na yun. Nasa ano lang yan, na alalay lang yung apoy niya, no, para hindi mabigla. Yan mga kamaskara. Mga kamaskara, ito na yung beef stick Tagalog natin, no. Totoo na to, panama na yung sabaw niya. Yan, medyo naiga na yung sabaw. Kaya kanina ang dami niyan, yung talagang hindi mo makita yung karne. Pero ngayon, ayan, okay na. So hanguin na natin to. Isunod ko na yung sinigang natin mga kamaskara, oh. Tinitimplahan lang gusto. Yan, linagyan na ng ano, pampaasim. Tapos asin EJ. Hindi ba natutunan yun? Yun, no, talagang hinahalo ng gusto eh. Tunaw ko lang. Pinapasarap ng gusto, ah. Asin. Baka pwede na yan, baka umalat eh. Pag naluto na yung ano, kamatis, lagyan natin yung kangkong. Ayan, no. Tingnan mo, baka kulang yung asin. Oh, bitchin. Okay na yan. Okay na yan. Ayan, oh, kulong-kulo na yung baka natin. Kaya ilalagay na natin yung kangkong. Ito, inugasan na natin ito mga kamaskara. Yan. Sarap yan, maraming kang gulay. Yan. Kapwa nagtabo ng pinsala sa kanilang biti ang mga sakay ng motorsiklo. Yun. Hindi naman nasaktan ang 70 anyos na driver ng SUV. Kasalukuyang nasa pagkakutan ang mga sugatan. Pero ayon sa Pag naluto itong gulay, birahan na to. Gutom na rin. ang motorcycle taxi company sa gastusin ng kanilang driver at pasahero. So yun mga kamaskara, hintayin lang natin maluto ang gulay para makakain na kami. Yun. Luna Road and then adjacent towns, adjacent street is home of the many Filipinos.
Nakaligtas So, ang yun, nasa mga sulong kamastara, sa kain lahat tayo. ang residenteng Pinoy na si Rick So. Nava. Pero kitang-kita niya ang pagkasunog ng kanyang bahay. Watching Wala, the whole may pansit eh. burn to the ground. Could see the roof of our house burning. So the whole neighborhood, everybody in our neighborhood, every home that we know, it's all gone. Napupuno na ang mga ospital sa Maui ng mga pasyenteng nagtamo ng paso o sunog o hindi makahinga ng dahil sa usok. And I'm numb right now. Tara, mga kamastara, I kain notice, tayo. there's going to be people that are probably in a lot worse shape than we are, because I'm hearing right now that there's a lot of people that's probably perished because they didn't want to leave their home, or older families that couldn't get out of their house. Mahigit 2,000 ang lumikas at nasa emergency shelters. 3 malalaking wildfires pa rin ang kailangang ikunting ng mga bumbero. Tapos, Puspusan din ang search and rescue. sinigang naman natin. Ang Pilipinong si Dominic Sugitan, alalang-alala sa kaibigang nakatira sa Lahaina. There's no communication out there. Hindi na mahirap, wildfire. Cell phone lines are out. Ang dami mapaso eh. Emergency lines are out. Power lines are out. Ang We're just nangyari praying yun. that he's okay and others are okay. Si President Joe Biden at dating President Barack Obama na ipinanganak sa Hawaii ay nagpahiwatig na ng kanilang simpatsya sa mga biktima. Tiniyak din ni Biden na magagamit ang federal assets sa Hawaii para makatulong sa mga nangangailangan. So, yung sinigang natin, oh, namaskara. ABS-CBN News. Shout out Lano. Yung nga pala, shut up. Kay Nonong TV. naman ang panahon mula kay ABS-CBN Ay, Nilo, nasaan ka na? Meteorologist Unahan na namin Ariel to. Rojas. Ariel, kanina may pag-ula. Nakalagyan Ang mo eh. dahilan yun. At tuloy-tuloy pa rin Hindi, ba si ang Onede. mainit na panahon, Ariel? Kabayan, ang paulan sa Metro Manila kahapon ay dahil po sa thunderstorm. Pero mula ngayong gabi o kaninang hapon pa ay maulan na sa Visayas at Mindanao dahil sa isang nabuong mababaw na low pressure area sa silangan ng Visayas. Ito po ay nasa layong 235 kilometers silangan ng Borongan City, Eastern Samar. Ang pamilya maghanda po sa mga posibleng pagbaha at pagbuo ng lupa lalo sa may Bismin area. Ayon sa Pag-asa, hindi inaasang magiging bagyo ang shallow LPA at malulusaw lamang. Bukas naman mananatili ang pag-iral ng mahinang abagat at maliban po sa shallow LPA, walang inaasang ibang sama ng panahon hanggang sa weekend. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas sa Mindanao, maulan na sa umaga sa Zamboanga Peninsula, Maguindanao at Cotabato provinces, maging sa Dinagat Islands at Surigao del Norte. Mas maulan pa sa Zamboanga, sa may Bukidnon at Agusan sa tanghali, lalo na pagsapit po ng hapon. Maulan muli sa maraming lugar ng Mindanao sa gabi, lalo po dito sa bahagi ng Caraga. Sa Visayas naman, maghapon ding maulan sa bahagi po ng Eastern Visayas sa may Samar at Leyte provinces. Buong Visayas na ang uulanin pagsapit ng tanghali at maulan pa sa hapon at gabi sa ilang lugar dito sa Central at maging sa Eastern Visayas. Sa Palawan naman, posible po ang mga mahihina at magtatagal na pag-ulan bandang hapon at mawawala rin po yan bago lumubog ang araw tuloy-tuloy hanggang pagsapit ng gabi. Sa Luzon, maulan na sa umaga dito po sa Sorsogon at sa Masbate. Sa tanghali, may pag-ulan na rin sa ibang bahagi pa ng Bicol Region, maging sa may Central Luzon, Calabar Luzon at sa Mindoro. Ulan na rin sa hapon sa may Cordillera at Cagayan Valley at magtutuloy-tuloy po yan hanggang sa gabi. Mainit pa rin po kapamilya sa maraming lugar sa Luzon bukas. 42 degrees Celsius ang heat index, namang init dyan po sa may Daet, maging sa bahagi ng Tarlac at Cabanatuan, at 44 degrees Celsius naman sa Tuguegarao City. 44 na Mahapon init pa yan. rin mababa ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila bukas, kaya asahan po ang mainit na panahon maghapon. Sa gabi naman, posible ang kaulapan at mahinang pag-ulan sa hilagang bahagi ng rehiyon. Yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat po pamilya. Nauwi sa enkwentro ang paghahain ng warrant of arrest ng mga tauhan ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO sa Barangay Tanyag, Taguig City, mag-aalas 10 na umaga kahapon. Sa inisyal na investigasyon, hinarang ng mga operatiba ang suspect para ihain ang warrant sa kasong frustrated homicide. Pero bigla umanong bumunot ng baril ang suspect at tumakas na nagresulta sa enkwentro. Sa kanyang pagtakas, tumagilid ang sasakyan ng suspect.
Sa eksklusibong video na ibinigay sa ABS-CBN News, maririnig ang mga putok ng baril at kumusyon